Ayaw mo na sa apelyido ng tatay mo. Pwede mo ba itong palitan? Hindi ito simpleng usapin ng preference. Sa batas, ang pangalan ay may direktang epekto sa iyong identidad, status, at maging sa iyong mga karapatan. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong Republic versus Capote, isang menor de edad na si Giovanni ang nais palitan ng kanyang apelyido. Siya ay pinanganak noong 1982 bilang isang illegitimate child ni Corazon at Diosdado. Sa kanyang birth certificate, ginamit niya ang apelyido ng kanyang ama, Gallamaso. Kahit hindi kasal ang kanyang mga magulang at walang malinaw na ebidensya ng pagkilala ng ama sa kanya. Habang siya ay lumalaki, iniwan siya sa pangangalaga ng kanyang guardian at wala siyang natanggap na suporta mula sa kanyang ama, financial man, emosyonal o moral support. Sa kalaunan, naging malinaw sa kanya ang kanyang sitwasyon. Wala siyang relasyon sa kanyang ama at nais niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina, ang Nadores. Sa pamamagitan ng kanyang guardian ad litem, nag-file siya ng petition for change of name sa ilalim ng Rule 103 ng Rules of Court. Sinunod ang lahat ng requirements ng batas. May publication, may notice sa Office of the Solicitor General at binigyan ng pagkakataon ang sinumang tututol. Subalit, walang naging opposition. Gayunman, kinwestiyon ng gobyerno ang desisyon ng Regional Trial Court. Ayon dito, hindi raw sapat ang proseso dahil umano'y kulang ang mga parties na isinama sa kaso at hindi raw naging ganap na adversarial ang proceeding. Ngunit hindi ito pinaboran ng Korte Suprema. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na ang change of name ay hindi simpleng correction lamang ng entry sa birth certificate. Ito ay isang hiwalay at seryosong proceeding sa ilalim ng Rule 103 at hindi Rule 108. Dahil dito, kinakailangan ng isang adversarial proceeding, ngunit hindi nangangahulugan na kailangang may aktwal na tumututol. Sapat na ang pagbibigay ng notice sa publiko sa pamamagitan ng publication at ang pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng maaaring maapektuhan na makilahok. Sa kasong ito, napatunayan na nasunod ang lahat ng procedural requirements. Nabigyan ng pagkakataon ang lahat, kabilang ang gobyerno, na tumutol, ngunit wala namang gumawa nito. Kaya't itinuring ng korte na ang proceeding ay sapat na adversarial. At ang mas mahalaga, tiningnan ng korte ang substantive law. Ayon sa batas, ang isang illegitimate child na hindi kinikilala ng ama ay dapat gumamit ng apelyido ng ina. Sa kaso ni Giovanni, walang patunay na siya ay kinilala ng kanyang ama. Kaya't sa simula pa lamang, ang tamang apelyido na dapat niyang ginagamit ay ang apelyido ng kanyang ina. Bukod dito, kinilala rin ng korte ang kahalagahan ng pangalan sa identity ng isang tao. Ang pangalan ay hindi lamang isang label. Ito ay sumasalamin sa kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, sa kanyang legal status, at maging sa kanyang mga karapatan sa hinaharap. Dahil dito, pinayagan ng Korte Suprema ang pagpapalit ng kanyang apelyido mula Gallamaso tungo sa Nadores. Sa huli, pinagtibay ng korte na ang change of name ay pinapayagan kung may sapat na dahilan, kung nasunod ang tamang proseso, at kung ito ay naaayon sa batas at sa kapakanan ng tao na apektado. Ang aral dito ay malinaw. Hindi basta-basta pinapalitan ang pangalan. Ngunit kung may legal na basehan at dumaan sa tamang proseso, ito ay pinapayagan. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.